Dito na kami sa Grapes Farm. Eto na ang huling installment for our 3 days, 2 nights LU trip. After namin sa Halo-Halo de Iloco, diretso na kami dito sa Grapes Farm located at Bawang, La Union. Umating kami dito ng 3:30 in the afternoon. Okay lang naman ang crowd, hindi ganun kadami. Sinalubong na agad kami ng free taste ng iba't ibang juices at wines. Ang sasarap nga naman dito hanggang si Oyot humingi na ng isang thermos. Yung grapes at blueberry juice parang medyo natamisan ako, pero yung mangosteen swak na swak. Para sa akin, mas masarap din yung mangosteen wine kesa sa grapes wine. Per bottle daw ng juice is 200 pesos at yung wine naman ay 300. And syempre, ito na ang ipinunta namin dito, ang Grapes Peking. Ang 1 kilo ay 200 pesos. Pwede rin kayong tumikim. Yung kulay purple yun ang hinog na, pero yung green ay maasim pa. Nakaka-proud din naman na merong tumutubong grapes dito sa atin sa Pilipinas. Alam nyo ba, noong 1970s na si Mr. Abelino Lomboy, ang Philippine Grapes King, ay nagtanim ng 20 cuttings lang bilang isang hobby niya. Hanggang sa napalago niya at napadami ang mga ito. Later on, nag-share siya ng mga cuttings sa iba't ibang pamilya at dito na nag-start ang Grapes Farm dito sa La Union. Naka-1 oras nga kami dito ng pag-ikot, paghahanap ng aming mga iha-harvest, at tuwang-tuwang pagtitig nga naman dito sa actual vineyard. Alam nyo, nakakita na ako ng vineyard sa Australia. Mas malago pa dito at mas malalaki yung bunga. Pero iba yung dating dito pag nasa Pilipinas ka. Naiisipin mo na pwede pala silang dumami at mamunga ng ganito sa iisang season lang na bansa katulad ng Pilipinas. At hayan na nga, nakapili na kami ng aming aanihin. Mahirap kasing pumili ng puro violet yung grapes. Karamihan ay mix pa rin ng purple at green. Ang best time daw for picking is from the month of March to May. Nga pala, wala kaming entrance fee dito at marami rin silang Grapes Farm na tabi-tabi, so depende na lang sa inyong tour guide kung sino yung mga partners nila. For us, dito kami dinala sa Salino, Pedra Best Grapes Farm. Okay, expenses reveal naman. More than 1 kilo ng grapes ang aming napamita, so total of around 220 pesos. And may promo sila na kapag naka-6 na bote kayo ng wine or ng juice, bibigyan nila kayo ng additional 3 more bottles. Nagbebenta rin sila ng mga grapes cutting, so umagaw ako ng 2 for 300 pesos. Ngayon, ang problema na lang namin ay kung magkakasya ba sa van namin ang lahat ng aming mga pinamili. I enjoyed that very much. It's a 10 out of 10 experience because I love grapes and I love wine and I love grape juice. Ayan na nga, nag-review na agad siya ng kanyang experience. Happy naman kami, baby, at masaya ka. Ito na nga ang struggle. Bawal daw ipahiga ang mga juices dahil nagli-leak, kaya naman careful kami sa paglalagay sa aming van. 4:30 PM na kami nakaalis sa Grapes Farm at dinaan pa kami sa Ago o Jollibee para sa aming merienda. And after that, dumiretso na kami dito sa bilihan ng mga pasalubong. Masarap daw ang mga tuyo dito, kaya naman sinubukan ko itong bangus na binebenta ni ate. 1 kilo daw for 400 pesos. At yung biya naman for 1 kilo, 300 pesos. Ang mga diyas naman ay bumili ng suka. Ako'y hindi na bumili dahil ayaw magpatawad ni kuya. Wala na rin kaming space sa van, kaya naman tama na yung shopping na yan. Itong 6 o'clock, bumiyahin na kami pabalik sa Batangas. Wala nang stopover to, dire-diretso na ang aming biyahe. At 11:30, nakarating na kami dito sa Tanawan. Walang hanggang pasasalamat sa may kapal, sa proteksyon, at sa masaya naming funding. Thank you, Lord God, at marami kaming napuntahan at natutunan. Thank you for the opportunity to unwind in your grace. We are forever grateful. O siya, babawi naman ng tulog ang Team LU at haharapin ang sang katutak na labahin. Thank you, South Van! Good night! Akrrr!